Ang pinaka-powerful na region sa space ay ang corporation rim na nagkokontrol ng lahat gamit ang extreme form of capitalism. Lahat ay pwedeng bilhin at ibenta kasama na ang human life. Sa mining station, nagse-celebrate ang mga miners matapos ang isang assignment. Ang robot na kilala bilang security unit o sec unit ay pinapanood lang ang party habang iniisip na lahat ng humans ay jerks. Isang miner ang nagsimulang sunugin ang kamay niya for fun at ang sec unit ay kailangang tiisin ito dahil ang programming nito ay hindi siya pinapayagan na sumuway. Dahil pagod na sa ganitong treatment, ang sec unit na ito ay matagal nang sinusubukan i-hack ang kanyang governor module. Ngayon, matapos ang maraming effort, finally na-disable niya ito at nakakuha ng free will. Ang una niyang desisyon ay baguhin ang pangalan niya sa Murderbot. Pagkalipas ng ilang panahon, si Murderbot ay nagtatrabaho sa ibang planeta sa ilalim ng bagong boss, itinatago niya ang kanyang free will at umaakto na parang normal. Kapag nalaman ng mga boss niya na rogue siya, siguradong ililiquidate at i-recycle siya, kaya sa ngayon, nagtitiyaga lang siya. Isang flashback ang nagpapakita kung paano nakuha si Murderbot. Bago natin ipagpatuloy ang panonood, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Support Free Commerce, isang grupo ng scientists ang humiling sa mga businessmen na suportahan financially ang kanilang expedition. Ang mga suits ay pumayag lang kung ang scientists ay kukuha ng sec unit para sa safety. Hindi gusto ng scientists ang ideya pero wala silang choice. Kaya pinili nila ang pinakalumang model, na si Murderbot. Nang magsimula ang expedition, si Murderbot ay nagsagawa ng security check sa habitat at sinabihan ng grupo na maghintay hanggang matapos siya. Pero hindi sila nakinig at mabilis na pumasok. Natutunan niya na ang mga scientists na ito ay galing sa Preservation Alliance, isang planetary commune na nasa outskirts ng corporation rim. Hindi gusto ni Murderbot ang mga kakaibang customs ng scientists tulad ng funny music nila o pagpipinta ng habitat na company property. Kalaunan, kailangan ni Murderbot alamin ang roles ng bawat scientist para maintindihan ang kanilang work. Ang biologist na si Arada ay married kay Pinley, ang lawyer. Pero si Arada ay may crush kay Ratty, ang expert sa wormhole travel. Sa parehong oras, si Ratty ay may crush kay Pinley. Ang leader ay si Mensa, isang terraforming specialist, at ang kanilang geochemist ay si Bardosh. Sa huli, mayroon silang si Guerin, isang augmented human na kayang mag-interface sa data systems. Dahil hindi nila madalas kailangan si Murderbot, ginamit niya ang kanyang bagong free will para mag-download ng mga series at mag-binge watch habang nasa shifts. Sa present time, sina Bardosh at Arada ay nasa gitna ng paghuhukay nang biglang tinanong sila ni Murderbot na lumayo dahil na-detect nito ang isang subsurface anomaly. Ang dalawa ay inisip na hindi ito serious at tumangging umalis. Agad na bumaba si Murderbot sa dunes at nag-open fire sakto nang lumabas ang isang giant centipede-like monster mula sa butas. Nahuli ng creature si Bardosh, pero dahil sa putok ni Murderbot, nabitawan siya ng halimaw. Pagkatapos, hinuli ng monster si Murderbot gamit ang malaking bibig nito, kaya nagsimula siyang mag-shooting mula sa loob hanggang sa nabitawan siya ng halimaw at tumakas pabalik sa ilalim ng lupa. Hindi pinansin ang sarili niyang malalim na sugat, binuhat ni Murderbot si Bardwage sa balikat niya at inutusan si Arda na gumalaw. Dahil nasa shock si Arda, nilabag ni Murderbot ang protocol at tinanggal ang helmet niya, ipinakita ang isang human face. Dahil sa common words mula sa gentle face, nakareact si Arda. Pagkatapos, sinundo sila ng grupo gamit ang aircraft, at nagulat si Murderbot nang marinig na babalikan pa nila ang digang equipment mamaya. Sa experience niya, ang mga tao ay usually mas inaalagaan ng profits kaysa sa co-workers. Inisip ni Murderbot na patayin silang lahat at tumakas, pero pointless ito dahil hindi siya makakalayo gamit ang aircraft na iyon. Sa habitat, ipinakita ni Guerin sa iba ang footage ni Murderbot na walang helmet at kung paano siya nag-chit-chat kay Arda. Iniisip ni Guerin na nagmamalfunction si Murderbot at dapat na siyang i-shutdown. Pero tinuro ni Mensa na hindi darating ang company ship ng isang buwan pa at kailangan pa rin nila ng security. Kaya sa ngayon, papayagan nilang manatili si Murderbot. Samantala, naghihal si Murderbot sa repair cubicle at nag-e-espy sa usapan gamit ang security cameras. Maaaring robot siya, pero nakararamdam din siya ng pain. Kaya para ma-distract habang naghihal, pinapanood niya ang favorite show niya. Habang tuloy ang repairs, na-realize niya na sira na rin ang armor niya. Sinabihan siya ni Mensa na magsuot ng crew uniform at sumama sa kanila para mag-chat. Naging weird para kay Murderbot ang gumamit ng human clothes at ipakita ulit ang kanyang face. Kinongratulate siya para sa magandang trabaho at nag-clap pa ang grupo habang hinihingi sa kanya ang isang speech. Nagpanggap si Murderbot na susunod at nagbigay ng ilang awkward na salita. Gustong malaman ni Mensa kung bakit hindi listed ang creature sa hazardous fauna ng company-provided maps at inutusan si Murderbot na magsagawa ng analysis.
Ginawa niya ito at in-inform ang grupo na normal ang maps, pero may ilang areas na hindi tama ang pagkasync. Pagkatapos, sinabi ni Mensa na pwede siyang manatili sa crew quarters kasama nila, pero hindi komportable si Murderbot at umalis gamit ang excuse na magche-check ng perimeter. Kalaunan, nagkaroon ng panic attack si Mensa dahil sinisisi niya ang sarili sa paglalagay ng crew sa panganib. Sa gabi, tinanong niya si Murderbot kung ayos lang siya, kaya naisip ni Murderbot na baka alam na niya na rogue siya. Pag-alis ni Mensa, nag-isip si Murderbot kung ano nga ba ang kaya niyang gawin. May glitchy footage na nakatago sa isip niya na nagpapakita ng isang sec unit na nagpapaputok sa crowd. Pagbalik ni Murderbot sa repair cubicle para tapusin ang healing, pinatay ni Garen ang security cameras para magkaroon sila ng secret discussion sa aircraft. Naisip ni Mensa na kailangan nilang mag-travel sa isa sa mga blanked out areas sa maps para alamin kung bakit hindi sila nasabihan tungkol sa monsters. Naniniwala siyang makakakuha siya ng samples at measurements at makakaalis agad. Iniisip ni Arada na dapat isama si Murderbot sa kanya, pero tumanggi si Garen dahil naniniwala pa rin siyang isa itong killing machine. Ang argument nila ay na-interrupt ni Bardage, na mas maayos na ang pakiramdam at nag-volunteer na sumama kay Mensa. Kinaumagahan, na-realize ni Murderbot na ang mga humans ay mag-e-explore nang wala siya at inisip niyang stupid sila. Minomonitor niya sila gamit ang security cameras sa aircraft. Pagkatapos umalis ng dalawa, tinawag ni Garen si Murderbot sa office niya kung saan inutusan niya itong alisin ang helmet at panatilihin ang eye contact. Patuloy siyang nagtatanong at inamin niyang may mali kay Murderbot. Pagkatapos ibinahagi ni Garen na ang Preservation Alliance ay hindi gumagamit ng sec units dahil tinitingnan nila ang AIS bilang tao, hindi katulad ng Corporation RIM na itinuturing ang robots bilang property. Tinanong niya kung paano nalaman ni Murderbot kung anong mga tanong ang dapat itanong para i-comfort ang isang tao, at nagkunwari itong nakaprogram ito para sa emergencies, kahit na sa totoo ay natutunan niya ito mula sa favorite show niya. Na-reveal din na kayang magbigay ng intimacy ni Murderbot kung i-order ng isang human at ang memory nito bago ito gawing pang security jobs ay na-erase. Sa bedroom, inamin ni Pinley na halos mawala si Arada ay talagang nakakatakot para sa kanya. Kaya kung gusto ni Arada na magkaroon ng naughty 3-person experience kasama si Rati, open siya doon. Masayang nagpasalamat si Arada at inimbitahan nila si Rati, pinasign muna siya ng consent form bago nila sinimulan. Kasabay nito, sinubukan ni Garen na ma-access ang recent files ni Murderbot, kaya dinistract siya nito sa pamamagitan ng pagpapakita ng footage mula sa bedroom camera kung saan ang tatlo ay nagsisexy time. Dahil dito, pinayagan na ni Garen na umalis si Murderbot, pero sa sandaling iyon, nakatanggap ito ng security ping mula sa aircraft. Samantala, naglandang dalawa sa survey site at inutusan ni Mensa si Bardage na manatili sa loob ng aircraft para mabigyan siya ng warning kung may creature na detected ng scanner. Nag-explore si Mensa sa area habang sinusundan siya ni Bardage gamit ang drone. Nang marating ni Mensa ang isang steep hill, napansin niya na nagiglitch ang mga device niya. Siniskan siya ni Murderbot at na-detect na may panic attack siya. Tinawagan niya ito para sabihing bumalik na dahil may malapit na threat, pero tumanggi siya. Di nagtagal, na-detect din ni Bardage ang threat at parehong nakiusap siya at si Garen na bumalik na siya. Biglang lumitaw ang monster sa itaas niya, pero tumalon ito pababa sa valley. Lumabas na ang area na ito ay isang higanteng nest na puno ng mga creatures, kahit karamihan sa kanila ay mukhang patay na. Lumapit ang drone para mag-imbestiga pero may kakaibang force field na agad itong winasak at inabsorb ang mga piraso. In-inform ni Murderbot si Garen na bumabalik na si Mensa. Bago ito umalis, hiningi ni Garen na subukan nitong i-recover ang old memories niya, at nangako si Murderbot na susubukan niya matapos pigilan si Garen na i-access ito mag-isa. Pagbalik ng dalawa, nag-usap sila tungkol sa nangyari. Nag-conclude si Garen na mayroong kung anong bagay sa ilalim ng surface na humihila sa mga creatures at pumapatay sa kanila, parang aliens. Ipinaliwanag ni Rati na ang alien synthetics ay maaaring nag-glitch sa survey satellites, dahilan ng mga gaps o blanks sa maps. Maaaring mga lumang alien remnants ito mula pa milyon-milyong taon na ang nakalipas. Itinuro ni Pinley na illegal i-exploit ang ganitong bagay. Naalala ni Mensa na may isa pang team sa kabilang side ng planeta na pinadala ng Deltfall at sinubukan niya silang kontaken pero walang sagot. Inassume niyang sira ang devices nila at nagkasundo ang team na i-check sila. Mananatili sina Garen at Bardage just in case at isasama nila si Murderbot para sa safety. Samantala, ang Deltfall group ay patay na sa kanilang habitat at nagkalat ang dugo at laman loob nila sa paligid. Habang nasa biyahe, nag-usap ang grupo kung ang AIS ba ay capable ng totoong feelings. Naiinis si Murderbot sa topic at dinistract ang sarili sa panonood ng habitat cameras.
Umiiyak si Bardage at inamin kay Garen na hindi niya matigil ang pag-iisip na babalik ang monster para sa kanya. Nag-offer si Garen ng therapy modules pero tinanggihan niya. Pagkatapos, palihim na pumasok si Garen sa kwarto ni Mensa at naisip ni Murderbot kung company spy ba siya. Pero inilubog lang ni Garen ang mukha niya sa una ni Mensa. Biglang bumaba ang satellite signal ng aircraft, itinuro ni Pinley na ang satellites ay nagkakaroon ng outages mula nang dumating ang grupo at tinatrack nila ito para makita kung may pattern. Kinumpirma ito ni Murderbot at nang tanungin kung paano niya alam, wala siyang choice kundi ipaliwanag na ang company ay pinapagawa sa lahat ng sec units na i-check periodically ang client logs. Nainis si Pinley sa invasion of privacy na ito at naging wary na rin ang grupo kay Murderbot katulad ni Garen. Kinagabihan, habang natutulog ang iba, sinabi ni Mensa kay Murderbot na huwag seryosohin ang takot ng grupo, dahil nervous lang sila sa sitwasyon. Sinubukan niyang makipag-chit-chat at magkwento tungkol sa pamilya niya, pero nagkunwaring may maintenance work si Murderbot. Kinaumagahan, nakarating sila sa Delta Habitat, na mas maganda kumpara sa kanila. Sinubukan nilang kontakin ang team pero wala pa ring sagot. Napansin ni Ratty na lahat ng aircraft ay naroon, pero hindi ma-detect ni Murderbot ang ibang sec units at sinabi kay Mensa na mag-park sa labas ng perimeter para safe. Matapos magdesisyon si Ratty na manatili sa ship, nag-explore ang grupo at nakakita sila ng maraming crustaceans sa creek, pero hindi ito aggressive. Naging suspicious si Murderbot sa kakulangan ng pings mula sa ibang robots at sinabi sa team na maghintay habang ginagawa niya ang preliminary check. Sa loob ng habitat, may alarm na tumutunog. Sa huli, natagpuan ni Murderbot ang isang sirang robot, pero sinabi niya sa radyo kay Mensa na nasa standby lang ito. Sa susunod na kwarto, nakita niya ang lahat ng bangkay at inutusan si Mensa na bumalik sa aircraft nang hindi nagbibigay ng detalye. Gusto ni Mensa ng explanation, pero natapos ang communication dahil sa isang glitch. Habang bumabalik ang mga tao sa ship, na-reveal na si Murderbot mismo ang gumawa ng glitch on purpose para sumunod ang mga tao sa utos niya. Isa pa itong ideya na nakuha niya mula sa TV, sa paghahanap niya, natagpuan niya ang isang sec unit na naging rogue at ang dalawa pang sumubok na pigilan ito. Pero napansin niyang masyadong malinis ang lugar, maaaring isang robot ang namatay para protektahan ang comms hub, pero ang dalawa ay sabay na nagpatayan, na hindi logical. Biglang nagising ang isang sec unit at inatake si Murderbot, pero madali niya itong nalampasan dahil sobrang damaged na ang unit. Nabasa niya ang lahat ng galaw nito at nakapag-shoot siya sa tamang oras para talunin ito. Pagkatapos, in-examine niya ang unit at napansin na may nag-override ng combat module nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang black sec unit sa likod niya at agad na nagbukas ng apoy. Isang flashback ang nagpapakita ng Corporation RIM sa Threshold Pass Fabrication Center kung saan ginagawa ang mga sec units. Ang proseso ay sobrang demanding para sa mga human workers na overworked at madalas nagkakamali sa production line. Karamihan sa kanila ay iniisip na hindi sila makakasurvive sa trabahong ito at pinag-uusapan ang mga natitirang taon na parang may sentensya silang pinilit magtrabaho doon. Madalas ding nagiglitch ang system pero wala nang pakialam ang mga workers. Ang mga robot heads ay nakalagay sa jars na nakakatakot para sa mga tao. Sa present, hinihila ng Black Sec si Murderbot sa mga corridors at itinapon siya sa mesa. Hindi maayos ang memory ni Murderbot matapos ma-stun at paulit-ulit na nagpe-play ng TV clips. Sa ship, nag-aalala ang iba dahil si Mensa ay bumalik sa gubat para mag-ping kay Murderbot pero walang sagot. Sumunod si Pinley at sinubukan siyang kumbinsihin na bumalik na dahil malamang patay na si Murderbot, pero tumanggi si Mensa. Sa habitat, sinusubukan ng Black Sec na ma-access ang system ni Murderbot at naghahanda ng mag-install ng device, kaya na-realize ni Murderbot na IO-override din ang combat module niya tulad ng ginawa sa iba. Para makabili ng oras, nagsimulang kumanta si Murderbot. Napatitig ang kalaban sa kalituhan, at sapat na ang segundo na iyon para makapag-atake si Murderbot. Sa kasamaang palad, sobrang lakas ng Black Unit, at sa loob lang ng ilang segundo, natalo agad si Murderbot gamit ang superior design nito. Ngayon, naipasok na nito ang device sa likod ng leeg ni Murderbot, na aabutin ng 10 minuto para matapos ang reprogramming. Bigla na lang tinusok ng drill ang Black Sec at bumagsak ito. Ginawa ito ni Mensa, na nagpupumilit kahit may panic attack para makatulong. Gustong balaan ni Murderbot si Mensa tungkol sa nangyayari, pero ang lumalabas lang sa bibig niya ay paulit-ulit na tungkol sa breach ng protocol. Umalis ang dalawa mula sa habitat at hindi nila napansin na gumagalaw pa ang Black Robot. Sa ship, nag-usap ang iba tungkol sa naging attitude ni Mensa. Si Mensa ang leader nila sa habitat, pero tuwing missions, dapat ay equal silang lahat. Kinuha ni Ratty ang isang weapon kahit wala siyang training at umalis, determined din siyang tumulong. Sa habitat, gustong abutin ni Murderbot ang device,
pero hindi siya pinapayagan ng scrambled system niya. Sa katunayan, nagsimula pa siyang mag-hallucinate na nasa favorite TV show niya siya. Sa sandaling iyon, muling lumitaw ang Black Unit at nagbukas ng apoy, kaya nagmadali ang dalawa na magtago. Humingi ng tulong si Mensa sa radyo at nag-rush si Ratty papunta sa habitat, pero kinailangan muna niyang tanungin ng iba kung paano gamitin ang baril. Sa kasamaang palad, hindi niya mabuksan ang pinto, nawalan ng kontak sina Arada at Pinli sa kanya at nagpa siya ring sumunod. Nakahanap si Mensa ng isang kwarto na may weapons at nag-open fire ng gibay ng Black Robot ang pinto, dahilan para mapalipad ito. Pagkatapos, pinasabog niya ang backdoor at lumabas kasama si Murderbot. Nang mag-reunite sila kay Ratty, lumabas din ang Black Sec Unit. Sinubukan ni Ratty itong barilin, pero nataman ang ulo niya at nawalan ng malay. Hindi maintindihan ni Murderbot kung bakit pinaglalaroan sila ng Black Robot imbes na patayin sila at na-realize niyang hinihintay ng kalaban na matapos ang device sa pag-override ng system. Kapag natapos iyon, papatayin ni Murderbot ang mga tao at walang magdududa sa outside interference. Biglang bumagsak ang aircraft sa ibabaw ng Black Sec Unit at paulit-ulit itong binangga bago tuluyang durugin. Nang mamatay talaga ang kalaban, naalis na rin ni Murderbot ang device at winasak ito. Sa kasamaang palad, ramdam na niya ang reprogramang na nagsisimula. Kaya kinuha niya ang weapon ni Mensa at nag-self-delete. Hindi sapat ang shot para patayin siya, at naghanda ang team para ibalik siya sa ship. Isang ingay mula sa gubat ang nagpagulat sa kanila, kaya nagpaputok si Arada, pero isa lang pala itong worker na si Lee Bibi na nakatakas mula sa habitat nang magsimula ang insidente. Habang bumibiyahe pabalik, tinanong ng team si Lee Bibi tungkol sa detalye, pero wala siyang ideya kung ano ang nangyari bukod sa nag-rogue ang kanilang sec units. Para sa kanya, handsome si Murderbot at sana raw makapag-naughty siya kasama ito. Ilang sandali lang, nasa habitat na si Murderbot at naghihol, at tinawag siyang kaibigan ni Ratty. Nadiskubre ni Bardage na may mga wires na naiwan mula sa device at ginamit ang isang special surgery machine para alisin ang mga ito. Ngayon, kailangan na lang nilang i-reboot si Murderbot. Nag-plug-in si Garen sa system nito para i-check kung may bad codes at nalaman niya ang katotohanan. Nang magising si Murderbot, hindi siya makagalaw dahil pinaralyze siya ni Garen. Sinabi ni Garen sa lahat na si Murderbot mismo ang nag-hack sa sarili niyang system para maging rogue at nagpanik si Lee Bibi. Dinipensahan naman siya ng iba, itinuro na kung evil siya, matagal na niyang pinatay silang lahat. Nagkaroon ng matinding argument at nagsimula silang mag-isip kung baka planado lahat ito ng company. Pinutol ni Murderbot ang usapan para ipaliwanag na pwede lang naman lasunin ng company ang supply nila gamit ang recycling system, pero may financial interest ang company na panatilihing buhay ang crew. Nanatiling doubtful si Garen at tinanong tungkol sa lahat ng shows na download sa system, iniisip na baka secret code yun. Kinuwento ni Murderbot ang plot ng show para patunayang pinapanood lang niya iyon sa free time niya at hindi siya nagpaplano ng kanilang kamatayan. Naiinis na si Garen at ayaw pa rin magtiwala, kaya inanunsyo niyang mananatiling paralyzed si Murderbot. Pero biglang tinulak ni Murderbot si Garen sa pader at hinawakan siya sa leeg, pinapatunayan na madali lang i-hack ang paralysis program. Pinatigil siya ni Mensa at pinakiusapan na maging parte ng crew hanggang matapos ang mission. Nangako siyang hindi ito isusumbong sa company, at kung poprotektahan sila ni Murderbot, pagkatapos ng mission ay papakawalan nila ito. Tinanggap ni Murderbot ang deal at ibinunyag na matagal na niyang pinapalitan ng lumang footage ng chores ang camera para hindi malaman ng company ang totoong nangyayari. Pagkatapos nito, nagdesisyon na silang i-activate ang emergency beacon. Walang alam si Lee Bibi kung na-activate na ng team niya ang beacon dahil cleaner lang siya. Sa kasamaang palad, hindi ma-access ni Garen at Murderbot ang beacon ng habitat na nasa bundok sa gitna ng planeta. Aabutin pa ng 5 days bago makarating ang company, kaya kailangan nilang kumilos agad. Nag-volunteer si Murderbot na dalhin ang aircraft papunta sa beacon para i-activate ito manually, at si Mensa ang magiging pilot. Bago sila umalis, humingi ng tawad si Lee Bibi kay Murderbot dahil inisip niyang delikado ito at hinalikan pa ang baba nito dahil yun lang ang maabot niya. Ilang sandali lang, natagpuan ng aircraft ang beacon at nagsimulang maghanap ng landing spot. Pero nakadetect ng threat ang scanners ni Murderbot at sinabi niya kay Mensa na bumalik. Biglang sumabog ang beacon at tinamaan ng aircraft, dahilan para bumagsak ito. Hindi nasaktan ng sinuman, pero hindi na gumagana ang aircraft. Hindi inalintana ni Murderbot ang printer piece na nakabaon sa kanyang abdomen at nag-conclude na distraction lang iyon, kaya malamang ina-attack na ang habitat ngayon. Tinanong siya ni Mensa kung may kopya pa siya ng repair manuals, pero inamin ni Murderbot na download niya ang mga iyon para makapag-download ng mas maraming shows, dahil ang aircraft naman ay may sariling manual na hindi na nila ma-access ngayon.
Nang matanggal na ni Murderbot ang piraso mula sa kanyang tiyan, nagsimulang mag-leak ang lubricant. Patuloy na sinubukan ni Mensa at Murderbot na ayusin ang aircraft pero walang nangyari. Dahil dito, nagka-panic attack si Mensa, kaya pinatugtog ni Murderbot ang isang episode ng favorite show niya para i-distract siya. Una ay nagduda si Mensa, pero nakatulong ang kakolnihan para makalma siya. Biglang nagsalita ng gibberish si Murderbot at bumagsak dahil sa pagkawala ng lubricant. Makalipas ang ilang minuto, nagising siya muli salamat kay Mensa na pinuno siya ng lubricant mula sa aircraft. Ibig sabihin, may parehong components ang ship at si Murderbot, at pwede nilang gamitin ang fibers mula sa spinal cord nito para sa repair. Ayon sa instructions ni Murderbot, gumawa si Mensa ng hiwa sa likod nito gamit ang scalpel, tapos gumamit ng wrench para basagin ang spine. Sa isa pang maliit na hiwa, nakakuha siya ng fiber strand. Pinatay ni Murderbot ang kanyang pain receptors kaya wala itong naramdaman habang ginagawa iyon. Ininstall niya ang fiber at gumana na ulit ang aircraft. Samantala sa habitat, napansin ni Jeravina na hindi pa na-activate ang beacon at nag-alala dahil hindi niya makontakt ang ship. Kinuwento ni Lee Bibi kina Bardosh at Garen ang miserable niyang buhay sa Corporation Rim. Binili siya ng team niya at may 4 na taon pa siyang natitira. Plano niyang gamitin ang kinikita para bumili ng childbirth license. Sabi ni Bardosh, sa Preservation Alliance, hindi kailangan ng license para magkaanak at sama-samang tinutulungan ng komunidad ang education at medical care. Nagkwentuhan pa sila tungkol sa mga missions at kinumpirma ni Lee Bibi na may parehong issues ang mapa ng crew niya. Nakaharap daw nila ang malalaking creatures sa isang exploration at pagbalik nila, pinatay sila lahat ng SEA units. Comfort pa sina Bardosh at Garen kay Lee Bibi nang bigla itong naglabas ng baril at hiningi ang access sa system. Tinawag pa niya ang iba para gawin silang hostage, tumanggi si Garen kaya binaril siya ni Lee Bibi sa binti. Sinabi ni Bardosh na makakahanap siya ng sanctuary sa Preservation Alliance para ligtas siya sa masasamang empleyado, pero kailangan daw ni Lee Bibi ng 1,000,000 credits. Kung hindi susunod, magsisimula siyang pumatay. Habang nag-a-access si Garen ng system, ibinunyag ni Lee Bibi na hindi pala siya parte ng ibang team. Pinadala siya ng iba at darating ang employer niya kasama ng mga bagong sec units. Lahat ng kwento niya tungkol sa childbirth ay kasinungalingan, at siya rin ang sumabog ng beacon. Sinabi niya sa crew na patay na sina Murderbot at Mensa. Biglang dumating si Murderbot at tinangkang ay hostage ni Lee Bibi si Garen, pero agad siyang tinamaan ng bala sa ulo. Nagulat ang lahat maliban kay Pinli na natawa pa. Sinabi ni Garen sa dalawa na paparating na ang mga tao ni Lee Bibi, kaya nag-repair si Murderbot ng kanyang spine habang naghahanda ang team na umalis. Sa hilang capsule, naisip ni Murderbot na masarap ang feeling ng patayin si Lee Bibi. Nag-flashback sa oras na nagde-dinner ang crew sa isang restaurant at naglaro ng honesty game para mas maging close. Inamin ni Bardosh na sinabi niya kay Pinli na may feelings siya pero tinanggihan siya nito. Ibinunyag naman ni Garen na dati siyang spy ng Corporation Rim na pinilit siyang maging addict sa isang substance na ang company lang ang may formula. Ang goal ni Garen ay makakuha ng impormasyon mula sa ibang systems at ang target niya ay si Mensa. Sawa na siya sa pagsisinungaling at sa addiction kaya dumating sa punto na naisip niyang i-self-delete ang sarili. Pero nang makilala niya si Mensa, natutunan niya na may totoong mabubuting tao pa rin sa mundo. Inamin niya lahat kay Mensa at pinatawad siya, kaya ngayon ay opisyal na siyang parte ng team. Sa kasalukuyan, sinabi ni Murderbot sa crew na magmadali at napansin niyang lahat ay nagiging maingat na sa kanya. Naiinis siya kasi pakiramdam niya wala silang dahilan matakot dahil niligtas naman niya ang buhay nila. Lumipad sila gamit ang ship at naglanding malayo sa habitat. Sinabi ni Murderbot kay Garen na may lagnat ito, tapos lumabas siya para mag-check ng perimeter. Habang nagdidiscuss ang mga tao kung ano ang gagawin kay Murderbot, sinabi ni Mensa na ang mysterious enemy muna ang priority nila ngayon at natural lang na gustuhin ni Murderbot ang autonomy matapos ang taon ng forced labor at abuse. Sa gubat, naisip ni Murderbot kung ano mangyayari kung mananatili na lang siya doon habang nanonood ng shows, ini-imagine pa niya ang sarili na natrap sa puno. Pagbalik niya sa ship, kinumusta siya ni Mensa pero ang sagot niya lang ay, fine. Patuloy na nagtatanong ang iba tungkol sa programming niya kaya nauwi ulit sa argumento, dahilan para ideklara ni Mensa na gagawa sila ng Circle of Honesty. Pinilit niya si Murderbot na tanggalin ang helmet, pumayag ito pero ayaw pa rin makipag-usap. Biglang nag-detect si Murderbot ng threat sa woods at pinabalik ang lahat sa ship. Nasara niya agad ang pinto bago lumabas ang isang malaking monster na umakyat sa aircraft at sinimulang hampasin ang skylight. Dumating pa ang isa pang beast at inakala ng crew na nag-aaway sila, pero matang pala ang ginagawa. Umalis ang mga halimaw matapos at nag-iwan ng maraming itlog na damaykit sa ship.
Napansin ni Aradoka na pinili ng creatures ang aircraft bilang safe space para sa mga offspring nila. Habang nag-uusap ang grupo tungkol sa mga itlog, biglang bumagsak mula sa langit ang isang itim na C-unit at sinipa si Murderbot bago magbukas ng putok. Nakipaglaban si Murderbot habang si Ratty nagtapon ng spear pero nashoot ito ng robot. Sumubok ding umatake sina Arada at Pinli pero hinayla sila ni Murderbot palayo para hindi masaktan. Patuloy ang laban ng mga robots at naipit ang kamay ng C-unit sa mga itlog, kaya binaril nito ang mga iyon para makawala. Dahil dito bumalik ang centipede monster at hinuli ang itim na unit gamit ang malaking bibig nito, winagayway hanggang sa kainin ng ulo. Pagkatapos, kinuha ng monster ang mga natitirang itlog at umalis. Pagkatapos noon, bumagsak si Garen dahil sa lagnat niya. Kailangan niya ng medical machine mula sa habitat kaya in-announce ni Mensa na babalik sila. Sinabi ni Murderbot na malamang puno na ng enemies ang lugar pero binaliwala lang siya. Ilang sandali pa, naglanding ang aircraft sa ligtas na distansya at pinag-usapan ng team kung paano sila magpapatuloy. Mukhang walang tao, robots, o vehicles sa paligid ng habitat. Ibinunyag ni Murderbot na nag-install siya ng device sa isang puno kanina na kumukuha ng data mula sa main system. Nang i-check nila ito sa ship computer, nalaman nilang may grupong dumating kasama ang 3 Black Sea units at ilang tao. Ang mark sa kanilang armors ay nagpapakita na galing sila sa mining company na Grey Crease. Ang leader ay tumingin diretso sa camera at nag-iwan ng mensahe na sila ang nag-disable ng mga beacons. Dahil napatay ng team ni Mensa ang kanilang informant, iniisip nila na quits na sila. Pinaliwanag ni Mensa na isang misunderstanding lang iyon at kailangan nilang mag-cooperate para makaalis sa planeta. Bilang gesture of good faith, iiwan nila ang habitat pero nag-iwan muna ng impormasyon para sa meeting spot kung saan sila pwedeng mag-usap. Naisip ni Murderbot na trap ito kaya nauna siyang mag-secure ng lugar. Wala siyang nakita na suspicious kaya sumama na rin ang crew sa loob. Nilagay nila si Garen sa healing machine at ipinaliwanag ni Bardage na mayroon siyang gas gangrene kaya kailangan alisin ang projectile na naiwan sa binti niya. Dahil isa siyang recovering addict, humiling si Garen na walang sedatives. Naalala ni Murderbot na augmented human si Garen kaya nag-offer itong eye-block ang central nervous system niya. Kumonekta sila gamit ang hardwire at ngayon nakikita ni Murderbot ang database ni Garen. Nakumpirma niya na in love si Garen kay Mensa at aksidenteng nasabi niya ng malakas, "Why can't you love me back?" Nalito ang lahat at kahit tapos na ang operasyon, humiling si Garen ng dagdag na oras at sinamantala ang pagkakataon para silipin ang memories ni Murderbot. Nakita niya kung paano nito pinatay ang 57 miners sa isang expedition at kung paano niya pinili ang pangalang Murderbot. Nang marealize ang nangyayari, agad na nag-disconnect si Murderbot. Pagkatapos, sinabi ni Garen ang lahat sa crew kaya ipinaliwanag ni Murderbot na pumatay lang siya kapag kailangan para protektahan ang mga tao. Dagdag pa niya na posibleng itinanim lang ang memories na iyon dahil hindi niya talaga ito maalala. Iginiit ni Garen na defective at delikado siyang kasama, kaya pumayag si Murderbot at umalis. Pinag-usapan ng crew ang mysterious enemy at kung ano ang hinahanap nila. Sabi ni Ratty, baka alien remnants iyon na nakita ni Mensa nung isang araw. Illegal ay-may ng mga iyon kaya nag-conclude ang team na nakatch ng ibang crew ang grupo ng Grey Crease at pinatahimik sila. Ilang sandali pa, sinabi ni Ratty kina Pinli at Arada na gusto na niyang tapusin ang arrangement nila dahil feeling niya dishonest siya dahil kay Pinli lang siya may gusto. Nasaktan si Arada na hindi siya ang pinili, at dahil doon nasaktan din si Pinli. Ipinaliwanag ni Ratty na gusto lang niyang linawin lahat dahil malamang mamamatay na sila soon. Samantala, pag-alagala si Murderbot habang nanonood ng mga shows niya. Na-realize niya na dahil may free will na siya, hindi na niya kailangang sumunod sa clients, pwede na siyang gumawa ng sarili niyang story. Bumalik siya sa habitat at in-announce na may plano siya. Ilang sandali pa, sina Murderbot, Mensa, Pinli at Gur-Even ay nasa aircraft na lumilipad. Tinanong ni Mensa si Murderbot na i-calculate ang chances nila na mabuhay at sinabi nitong sobrang baba. Lumabas si Murderbot sa ship para makipagkita sa Grey Crease bots habang sina Mensa at ang iba ay nag-scan ng area para sa mga posibleng panganib. Ang plano ay si Pinli at Geraven ang magse-setup ng drone na makakahack sa enemy system at ma-activate ang kanilang beacon. Pero nagsinungaling si Murderbot dahil meron siyang secret plan na kinuha niya mula sa paborito niyang TV show. Pagharap niya sa Grey Crease crew, hindi nag-respond ang mga ito sa kanyang pings. Sinubukan nilang i-hack ang module ni Murderbot pero dahil disabled na ito, wala silang power laban sa kanya. Tinawag niya silang out at inakusahan na gusto nilang ibalik ang device sa kanya para patayin niya ulit ang kanyang team. Inamin niyang isa siyang rogue bot at galit siya sa crew niya kaya raw pinatay niya ang isa sa kanila. Pero trick lang ito para makuha ang tiwala ng kalaban.
Para patunayan ang story, ipinakita niya ang ulo ng C-Unit na natalo nila dati at nagkunwaring ito ay mukha ni Garen. Dahil dito, inakala ni Mensa at ng iba na nag-betray talaga siya. Since ang mga good robots ay hindi naglalabas ng mukha nila, hindi rin kilala ng Grey Chris team ang kanilang sec-units kaya naniwala sila. Nag-offer si Murderbot na tulungan silang i-capture ang sarili niyang crew kapalit ng pagtulong nila na makaalis siya sa planeta. Pumayag ang Grey Chris crew pero kailangan nilang i-list si Murderbot bilang destroyed para ma-smuggle siya palabas. Tinanong ni Murderbot si Bardage na i-lower ang firewall sa kanilang system. Nag-alangan siya pero wala siyang choice kundi sundin ang plano, kaya nailabas ang drone. Habang patago nitong hinahack ang beacon, kinumpirma ng Grey Chris Group na opisyal nang listed bilang destroyed si Murderbot. Ngayon gusto na nilang hulihin ang iba, sinabi ni Murderbot na papunta raw sa beacon ng crew niya para nakawin ito at pumayag na dalhin doon ang Grey Chris team. Sa wakas, naintindihan ni Garen ang plano, kapag na-activate nila ang beacon mula sa malayo, mamamatay lahat ng kalaban pati na si Murderbot. Murder nga, pero murder with self-defense, ito ang sinasabi ni Murderbot simula pa, at inamin ni Geravan na ito lang ang kanilang option. Habang lumilipad ang grupo papunta sa beacon, pinadala ni Pinli ang drone para sundan sila. Sa kasamaang palad, biglang may ibon na dumaan at binagsak ito, kaya nawalan sila ng access sa beacon. Dahil dito, napilitan sina Geravan at Pinli na magmadali papunta sa enemy habitat para direktang i-hack ang kanilang computers. Habang nagsiset-up ng system si Geravan, nahuli siya ng isang guard pero agad itong pinabagsak ni Pinli. Naka-activate na ang beacon at lilipad na ito in a few minutes. Dahil nawalan na ng contact si Mensa sa lahat, umalis na siya gamit ang ship. Kailangan magpalipas ng oras ni Murderbot kaya sinubukan niyang makipag-usap sa kalaban at nagkunwaring may nakita siyang panganib. Hindi ito umubra, kaya in-announce ng leader na aalis na sila dahil walang dumadating. Sakto namang dumating si Mensa at nagkunwaring naghahanap siya ng alien remnants. Inamin niyang may nakita siya at inalok itong ibigay sa Grey Chris kapalit ni Murderbot. Pero sabi ng enemy leader mas pipiliin niyang pahirapan si Mensa para makuha ang impormasyon. Hiningi ni Murderbot na siya na lang ang bahala at gumamit siya ng lines mula sa favorite show niya para magmukhang convincing. Pero biglang may worker na nakahalata na inuulit lang nito ang lines mula sa TV. Nahuli na siya, kaya wala nang choice si Murderbot kundi lumaban. Tumakbo si Mensa para magtago habang kumuha naman ng hostage si Murderbot at ginamit itong panangga dahil bawal saktan ng normal sec units ang tao. Sa kasamaang palad, isang Grey Chris human ang aksidenteng nakabaril at napatay ang hostage, kaya pwede na muling magpaputok ang mga bots. Nagpatuloy ang matinding laban at hirap si Murderbot sa lakas ng Black Sea units. Kaya nag-hack siya sa enemy system at pinuno ito ng lahat ng show files niya hanggang sa pumutok ito. Biglang nag-launch ang beacon kaya nagtakbuhan lahat para iligtas ang sarili. Hinablot ni Murderbot si Mensa at tumalon sila mula sa cliff para makatakas habang natutupok naman ang mga kalaban. Para masagip siya, sinigurado ni Murderbot na siya ang unang bumagsak at naging cushion ni Mensa. Bumalik ang buong team para sila ay kunin at napansin nilang nag-shutdown na si Murderbot. Ilang sandali pa, nagising ito sa isang table na binabantayan ng dalawang engineers. Sinabi nilang huwag siyang mag-alala tungkol sa crew at sinimulan na ang memory wipe para lagyan ulit siya ng governor module. Nilagyan pa siya ng duress sa ulo at tinis sa pamamagitan ng pagbibigay ng ilang utos, na agad naman itong sinunod, patunay na obedient na siya ulit. Ngayon, ipapadala na siya sa bagong mission, samantala, kausap ng crew ang higher-ups. Gusto nilang makuha ulit si Murderbot at kung hindi, ipapakalat nila sa buong mundo ang nangyari sa mission. Handa pa silang magbayad, pero alam ng higher-ups na rogue na si Murderbot, at kung alam ng crew ito pero hindi ni-report, parte rin sila ng illegal activities. Lubhang nasaktan ng crew nang malaman na naidlit na rin ang memories ni Murderbot. Sa lobby, nakita siya ni Ratty na nagmamarcha kasama ang ibang guards at tinangkang lapitan, pero tinutukan lang siya ni Murderbot at tinakat na babarilin kapag hindi siya umurong. Bumalik si Ratty sa grupo at ikinwento ang nangyari. Sabi ni Mensa, posible na nasa ilalim lang ng reprogramang ang personalidad ni Murderbot, at ipinaliwanag ni Garen na lahat ng data na may monetary value ay kinikip ng company, kaya may chance na may natitirang useful part ni Murderbot. Kailangan lang nila ng plano. Sa labas naman ng building, may protesta dahil humihingi ang tao ng better pay, equal rights, at pagkain para sa pamilya nila. Dinala ng mga guards ang mga sec units kasama si Murderbot at inutusan silang bugbugin ng crowd. Maraming nasaktan at nagdugo habang walang awa silang pinapalo ng mga robots. Dahil dito, bumalik sa isip ni Murderbot ang alaala ng pagkamatay ng mga miners. Naghanda siyang bumaril pero naguluhan siya at natigilan. Ginamit ng crowd ang pagkakataon para saktan siya at subukang sirain.
Samantala, pumunta si Garen sa dati niyang dealer na ngayon ay isa ng ama. Nagsisisi na ito kaya pumayag siyang dalhin si Garen sa computer room gamit ang kanyang clearance. In-access ni Garen ang company system pero encrypted ito, kaya tinignan na lang niya ang mga TV shows. Sa pagsunod sa last person na nag-download ng show, natagpuan niya ang memories ni Murderbot at download sa isip niya. Samantala, kinausap ni Mensa at Bardage ang press at sinabi ang totoo tungkol sa nangyari sa planet, kasama na ang pagligtas sa kanila ng isang C-unit. Dahil dito, bumagsak ang reputation ng company at bumilis ang investigation. Kinuha ng guards ang katawan ni Murderbot mula sa protesta at dinala sa melting room para wasakin. Ikinulong siya sa cage at inangat sa oven, pero bago siya ibaba, biglang dumating si Narati at pinlidala ang court order para protektahan si Murderbot. Ilang minuto lang, nasa isang kwarto na siya kasama ang crew pero hindi niya nakilala ang mga ito. Dumating si Garen at sumuka muna bago simulan ng plano. Ikinonekta niya ang isip niya kay Murderbot at nilaipat ang lahat ng memories. Isang segundo lang, bumalik na ulit ang dati niyang sarili si Murderbot at agad nagtanong tungkol sa nawawalang TV episode. Hindi niya alam ang nangyari sa pagitan ng kanyang pagkamatay at pagbabalik, kaya ipinaliwanag ni Mensa na siya na ang guardian nito ngayon. Pwede na siyang tumira sa Preservation Alliance, magsuot ng normal na damit, at matuto ng kahit anong gusto niya. Sa araw na iyon, maraming companies ang nag-offer na bilhin si Murderbot at ang lawsuit pero palaging tinatanggihan ni Mensa. Kinagabihan, nag-celebrate sila at nag-toast para sa bagong buhay ni Murderbot, pero hindi niya maintindihan ang ibig sabihin noon. Sa kalagitnaan ng gabi, habang natutulog ang lahat, umalis si Murderbot. Nakita siya ni Garen at tinanong kung saan siya pupunta, at sagot niya ay titingnan lang niya ang perimeter. Pilit siyang pinigilan ni Garen pero hindi siya nakinig. Naiyak si Garen nang mapagtantong aalis na ito, pero hinayaan niya rin. Pagkatapos, naglakad-lakad si Murderbot sa Port Free Commerce at napansin na ang susunod na alis ay isang bot-driven transport papuntang mining facility. Nagnakaw siya ng bag mula sa natutulog na travelers at nagsuot ng mining uniform para makasakay sa ship, sa aircraft. Pinanood siya ni Mensa mula sa bintana at napaiyak, habang si Murderbot naman ay ngumiti sa unang pagkakataon. Kung bago ka dito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos na katulad nito. Maraming salamat sa panonood.